Hello, magandang oras, araw at gabi mga kadiskarte. Saan man pakiyong panig ng mundo. Meron tayong bagong project. Bali home service to mga kadiskarte kasi wala silang mapagsakyan itong unit nila na madala doon sa shop. Kaya ako na mismo yung pumunta sa bahay nung may-ari. Bali, motor to ng washing machine. May dalawang motor dito. Kung mapapansin nyo, yung isa medyo kalawangin na, pero yung isa okay pa. Ngayon, titignan natin kung sino yung good sa kanila. At yun ang gagamitin natin. Itong motor na to, bali reserva nila to. Tapos itong isa, kinuha ko dun sa lumang washing machine nila. Subukan natin siyang i-test mga kadiskarte. Meron siyang wiring diagram dito. Kaya nga lang, halimbawa wala na tong diagram niyan to, makuha pa rin natin yung common at saka yung reverse forward niya. I-set natin tong tester dito sa may times 10. Hindi ako expert sa paggamit ng mga tester, pero masasabi kong malaki talaga ang naitutulong nito sa akin. So i-test natin kung good pa siya mga diskarte. Pansinin nyo itong nakasulat dito sa diagram niya mga diskarte. Yung reverse forward niya doon sa may capacitor, dalawang yellow. Tapos yung papunta sa supply, kulay white naman. Pero pansinin nyo itong mga wire nito. Yan o, bali dalawa na yung puti. Ang dalawang dilaw lang yung kadugtong ng isang puti. Yan. Ganitong sitwasyon, alam na. Pero halimbawa ang putol yan, dalawang puti ang makikita nyo, tapos isang dilaw. Kung hindi kayo marunong, hindi kayo sanay, talagang malilito ka. Lalo't wala na, halimbawa wala na tong diagram yan to. Malilito talaga kayo. Yun ang gusto ko ipakita sa inyo mga kadiskarte, kung paano natin hanapin yung reverse forward tsaka yung common. So, i-check na natin ito mga diskarte kung okay pa siya o hindi na. Tapos pagka hindi na okay, subukan na natin yung isa. Tingnan mo natin kung putok na yung thermal fuse na o hindi. Kung mapapansin nyo, pumapalo pa yung tester doon sa pag-test natin doon sa supply niya. Pero ang problema, itong reverse forward niya. Yung isa gumagana pero yung isa hindi na. So, ibig sabihin, depektibo na itong motor na to. So, subukan na natin i-check yung isa. Tapos, doon ko na ipapakita sa inyo kung paano hanapin yung reverse forward tsaka yung supply niya. Yan. May wiring diagram din siya. Nakasulat dyan, wash motor, 230 volts, 60 Hz, 160 watt. So, medyo malakas siya. Tapos, 1.5 amperes. Bali, 9UF siya. Tapos, class B. So, ibig sabihin, hindi purong tanso yung magnet wire nito. Aluminum. Kasi pagka class A nakasulat dyan, ibig sabihin, pure copper yon. Pero ito, class B, aluminum to. Mas madali siya masunog kaysa doon sa copper. Tapos yung wiring diagram niya, doon sa reverse forward, parehong yellow yung kulay. Tapos doon sa supply, blue. So halimbawang wala yung wiring diagram na yan, paano yung siya kakabit? Para doon sa mga nakakaalam, okay lang yan kahit wala, alam na nila. Pero doon sa mga baguhan, malamang medyo may hilo-hilo kayo dyan sa paghahanap. Malamang baka magkamali kayo, masunog pa yung motor na ikakabit nyo. So yan ang gustong ipakita sa inyo mga kadiskarte. Hindi mo natin iisipin na may diagram siya dyan. Hanapin natin yung tamang koneksyon niya para makita nyo rin. At para maiwas sunog na rin sa motor na ikakabit nyo. So ngayon, aalamin mo natin mga kadiskarte kung okay pa tong
mga wire niya kung wala pang putol o buo pa yung fuse bago natin hanapin yung reverse forward niya at yung supply. So ayan mga kadiskarte, okay lahat. So ibig sabihin good pa tong motor na to. Ngayon hanapin na natin yung reverse forward tsaka yung common niya, yung supply. Pagtitest nito, kailangan makita nyo yung dalawang wire na magkapareho ang reading. Kasi yun yung connection na papunta sa capacitor. Ngayon, kung hindi magkapareho yung reading, ibig sabihin, hindi nyo pa nakukuha yung supply niya. Kaya yun ang hanapin natin. Sa tatlong wire, ipupondo natin yung isang test prod sa isang wire, tapos test natin yung dalawang wire na matitira kung magkapareho ang reading. Ngayon, kung hindi sila magkapareho, ililipat naman natin ulit yung sa ibang wire, yung pagpopondohan natin. Tapos doon sa dalawang matitirang wire, test ulit natin. Ngayon, kung magkapareho na yung reading ng dalawang wire na tinest natin, so ibig sabihin yung pinagpondohan natin ng test prod, yun na yung supply niya. Tapos yung dalawang magkapareho ang reading, yun na yung papunta sa capacitor natin at saka doon sa timer. Yun na kasi yung pinaka reverse forward ng washing machine. So nakita natin mga kadiskarte na yung blue wire, yun yung pinaka-supply niya. Tapos yung yellow tsaka yung puting wire, yun naman yung magkapareho ang reading. Kaya yun ang i-connect natin sa capacitor. Sana malinaw sa inyo yung paliwanag ko mga kadiskarte. Ngayon kung hindi nyo naintindihan, di comment nyo na lang at sasagutin natin yung tanong nyo. So dahil nakuha na natin yung reverse forward tsaka yung supply niya, subukan naman natin i-test kung may grounded yung mga wire niya. Ang pagtetest naman ito, ipupondo natin yung isang test prod sa body ng motor, tapos yung isang wire, yung isang test prod, yun ang didikit natin doon sa mga wire. I-set muna natin yung tester sa continuity. Ngayon, pag pumalo yung tester habang dinidikit natin yung test prod doon sa mga wire, ibig sabihin grounded. Pero kung hindi siya pumalo, ibig sabihin okay yung motor, walang grounded yung wire niya. So yan, okay na itong motor na to, pwede natin ikabit. Pansinin nyo ito mga kadiskarte, ito mga nangingitim na to, yan. Parang guhit siya na ganyan. Yan yung mga talsik ng tubig na tumatagas. Tumatagas siya na nagmumula dito. Yan, itong water seal o kaya yung oil seal nito. Sa katagalan ng paggamit natin, napupudpud yun kaya tumatagas yung tubig. Pag tumagas yun, binabasa niya to, itong pulley, tapos nababasa rin yung belt. Kaya kahit gaano kalakas yung motor ng washing machine nyo, kahit gaano kahigpit o kabago yung belt nyo, pag nabasa, wala rin. Mahina rin ikot ng washing machine nyo kasi madulas na yung belt. Lalong-lalo na may mga sabon-sabon pa yun. Umiikot yung motor at saka yung belt, pero itong pulley ng tab hindi na umiikot kasi madulas na nga. Kaya dapat siguraduhin nyo, hindi porket mahina na ikot ng washing machine magpapalit agad kayo ng motor o kaya ng capacitor. I-check nyo yung pinaka oil seal nya o yung water seal kung may tagas na wala. Mahalata nyo naman pag sinilip nyo, may makikita kayong guhit na ganyan na maitim. Yan, tagas ng tubig yan. So i-check nyo para nang sa gayon mapangalagaan nyo rin tong motor, kasi habang katagalan na gano'n ang nangyayari, nababasa yung motor, kinakalawang, nakaka-grounded, hanggang sa masunog na lang. Pero ito, okay pa rin yung oil seal niya kasi pinapalitan niya ito noong nakaraan. Kaya hindi ko na kinalas. So, ikabit natin ito mga diskarte para mayari na. Medyo magtatakip silim na. Pansinin niyo itong motor ng dryer niya mga diskarte. Yan, kinakalawang na rin. Yan. Natatalsikan din to kaya to ganyan. Kinakalawang siya. Pero sabi ng may-ari, okay pa raw. Gumagana. Yun lang talagang washing ang ayaw.
At para naman po sa mga nagtatanong kung ilan ang motor ng twin tab na washing machine, dalawa po. Isa po sa spin motor at saka isa sa wash motor. So yan yung dalawang yan. So ayan, okay na mga kadiskarte. Subukan na lang natin. Okay na siya mga diskarte, gumagana na. So kung nagustuhan yung video natin ngayon, please naman po paki-subscribe yung aking channel at pakipindot na rin yung bell notification para laging updated sa mga susunod pa nating mga videos. At huwag nyo na rin po kalilimutang i-like and share. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye, God bless. At mabuhay po kayo.